Eto po, eto sila Ridon, maganda po yung sinabi ni ano, maganda sa totoo, magaling yung abogado na babae, no, ni BP Sara. Sabi niya, sa lahat po, no, yung pong naglalabas ng ebidensya, wala pong hindi po katanggap-tanggap pag maglalabas ka ng ebidensya. Hindi katanggap-tanggap yung ebidensya na yan. Kahit na gaano pa yan ka, yung sinasabi nila na ang lakas-lakas ng ebidensya, wala pong katuturan ng isang ebidensya kung hindi po yan dumaan sa scrutiny. Yan po, lahat ng abogado alam po yan. Kaya po, sabi na nga sa inyo, ang malilinlang lang po ng Justice Committee. Kaya yung forma nila na hearing kunwari, yan po ay hearing para manira kay BP Sara. Para siraan si BP Sara. Para si BP Sara, hindi lang po simpleng siraan, para po si BP Sara ay bumagsak yung kanyang popularidad. Ang ganda nung sinabi na yun, sa legal po, hindi po katanggap-tanggap anumang ebidensya na hindi dumaan sa scrutiny. Ngayon, alam na po natin yung hearing, hindi po pwedeng dumaan sa scrutiny. Hindi mo pwedeng questionin yung ebidensya. Diyan po, sa nagaganap ngayon, bawal questionin yung ebidensya dyan. Kahit nga kakampi nila yung nagtatanong eh. Papaalalahanan sila, hindi po tayo pwedeng i-challenge yung ebidensya. Pakikinggan lang nila. So, hindi po yan katanggap-tanggap na ebidensya hanggat walang nag-i-scrutinize. Kaya po, para saan po yung pagpunta riyan ni BP Sara kung di rin naman nila i-scrutinize? Diba? Kaya gusto nilang ayain dyan si BP Sara, dalawang klase. Una, para ikatwiran nila, kinilala nga kami ni BP Sara, katunayan umaten siya eh. Para mawala na yung pagsasampa ng kaso ni BP Sara sa Supreme Court. Kasi kinilala po kami Supreme Court, to. Umaten po si BP Sara. Ikalawa, para ipahiya siya ng harap-harapan. Huwag niyo na pong ambisyonin. Nauna na po, may utak po si BP Sara eh. Tandaan po ninyo, ang kaya nyo lang linlangin dyan sa House of Representatives, yung mga bobo. Kaya hindi nyo malilin lang, nagtataka sila. Lahat na. Kita nyo sinabi ni Trillanes. Grabe talaga, mga kulto talaga yung mga kulto talaga yung mga follower ni Digong. Kahit siguro makabaril pa sa EDSA ang mga Duterte. Hindi pa rin nila patuloy pa rin silang magpapalo sa mga Duterte. Kahit mamaril na sa EDSA. Hindi po. Matatalino lang ang mga follower ni Tatay Digong. Average. Yung average ng talino, mas matatalino po kaysa sa mga DDH o Duterte diehard haters. Bakit po? Kasi ang mga DDH, pinapaniwala nyo sa mga kasinungalingan. Imagine niyo, sasabihin nyo ganito, may bilyong transaksyon. Pumasok, lumabas kay BP Sara. Bilyon-bilyon. Tapos, ang kanyang salin, milyon lang. Imagine po ninyo. Bobo lang po yung maniniwala na dapat bilyon din yung salin ni BP Sara. Bakit? Kasi po, sa negosyo, alam po ng lahat ng tao na hindi lahat ng benta mo ay pera mo. Nakuha po ninyo? Hindi lahat ng benta mo ay kita mo. Kung hindi mo kita yan, hindi mo asset yan. Kaya sabi nila, bilyon ang dumaan. Bakit naging bilyon in the first place? Kasi sinimulan nila 2005.
2 dekada. Milyonaryo na si BP Sara noong 2005. Milyonaryo pa rin siya hanggang ngayon. Sino ang pwedeng maniniwala dyan? Yung madaling utuin. Yung mga uto-uto. Yan po yung mga DDH, yung mga Duterte diehard haters. Mga uto-uto po. Kasi sinabi lang, bilyon-bilyon ang pumasok sa bilyon-bilyon ang pumasok sa account ni BP Sara. Tapos, sa salin, milyon lang. Ano po ibig sabihin ng pumasok? Pag pumasok po ba, bawal nang lumabas? Pwede. Eto na lang po. Naisip ko lang po yung pumasok at lumabas. Ibig sabihin, yung SM malapit sa inyo, may SM na malapit sa inyo. Pag nagbilang po kayo ng taong pumasok doon sa SM, halimbawa sa isang taon, may pumasok na 1 milyon. Ibig bang sabihin, ang tao ngayon dyan sa SM nyo, 1 milyon? Hindi. Bakit? Lumalabas eh. Pag alas 10 na, lumalabas na eh. Hanggang alas 10 lang eh. Di ba? Yun yung gusto nila. Palabasin. Na pag pumasok sa account nila BP Sara, pera na nila yun. Kaya kung bilyon ang pumasok, bilyon ang pera nila. Paano yung lumalabas? Hindi na natin sasabihin yan. Kasi nanlilil lang nga tayo. Yun po yung kaya po sinabi ng abogado ni BP Sara, dapat para maging katanggap-tanggap ang isang ebidensya, dapat dumaan siya sa scrutiny. Sino nag-scrutinize kay Bobby ng AMLAC? Wala. Bawal i-scrutinize kasi hindi naman korte yan eh. Hindi naman trial yan eh. Bawal mong questionin kung totoo ba yung ebidensyang nilalatag nila o hindi. Kasi hindi pa korte yan. Sino pong maniniwala dyan? Yung mga madaling utuin. Pero tayong mga hindi na uuto, kaya nagtataka sila, bakit number 1 pa rin si Duterte, si Sara Duterte? Okay. Ngayon, sa usapin ng dapat bang pagtiwalaan, eto po alam niyo po ang tiwala, kahit sa pag-ibig yan, di ba? Tanga ka na lang kung niloko ka na, pinatawad mo, niloko ka pa uli, papatawarin mo pa uli. Ang tanga-tanga mo, kung sa pag-ibig, 4 na beses ka nang niloko, 5 beses mong pinatawad. Tapos sa angal ka na, niluloko ko. Paano? Paulit-ulit. Yung tao po na minsan nanloko, may tendensiya po yan na manloko pa uli. Lalo na kung hindi siya nagkaroon ng masamang, hindi siya naparusahan sa kanyang panluloko. Tignan nyo, Trillanes ang basehan ninyo. Tinablan na nila si Madriaga, di ba? Hindi na po pinagsasalita, wala na pong speaking engagement, wala na pong mga pagtatanggol kay Madriaga. Ang daming kasinungalingan eh. Balik Trillanes sila. Ipapaalala ko lang po, si Trillanes po noong 2021, convicted, libel case. Convicted ba doon? Convicted? Convicted siya. Sinampahan siya ng libel ni Binay. Convicted, napatunayang nagkasala. Ano ba yung libel? Paninirang puri. Convicted, libel pala yan eh. Bakit pinaniniwalaan pa rin? Yun na nga. Bakit nyo pinaniniwalaan pa rin? May conviction na nga yan na libelous nga yung kanyang statement. Eto pa isa. Yung AMLAC nung, tignan lang natin alam ko 2017 to eh. Yung AMLAC noong 2017, naglabas po ng pahayag.
Ah, ano yung pahayag ng AMLAC na sila po ay hindi galing sa AMLAC yung ebidensya na pinapakita ni Trillanes. May sulat po galing sa AMLAC noong 2017. Nadalawahan na kayo na ito ay hindi. Ito, ang taong to ay hindi nagsasabi ng totoo. Dalawa na po. Yung isa korte, yung isa sulat ng AMLAC. Na yung sinasabi niya na mga papeles ay hindi galing sa kanila. So, may dalawang panyanyari na po na si Trillanes ay napatunayang nagsisinungaling. Di ba? Doon po sa libel, convicted siya ron. Na-convict ka pala. Buti sana kung na-convict siya sa ibang kaso. Kaso libel paninira Kung meron na po siyang tendency, bakit po siya? Kaya po ang una, sa pag-scrutinize po ng ebidensya, kanino galing yung ebidensya na yan? Katiwa-tiwala ba yung nagsasalita ng ebidensya? Wala bang nakaraang kaso yan na siya ay nanloko ng kapwa? Wala bang nakaraang kaso yan na nagsinungaling? Ganun po sa korte, hindi lang po ebidensya yung inatake. Maski po yung nagtetestimonya. Bago natin yan, ikaw ba, di ba may libel ka ng kaso? Convicted ka ba rito o hindi? Convicted po ako, pero, convicted pala, ladies and gentlemen. Yan po ba ang paniniwalaan natin? Sa isang banda, may kaso po bang libel si BP Sara? At na-convict na ba siya? Sa kasong libelo? Wala pa. Sino po katitiwala? In fact, si BP Sara, halos lahat ng sinasabi niya, masasabi nga natin prophetic Ang pagkakaiba lang po, hindi po siya nanghuhula. Yung mga propeta kasi sa future Si BP Sara, nagsasalita ngayon, hindi ka panipaniwala dahil parang imposible. Pero matutuklasan natin na totoo pala. Halimbawa po, sinabi niya, siya po ang kauna-unahang nagsalita bago pa matuklasan yung mga flood control issues na yan. Bago pa po yan, sinabi na po ni BP Sara na 2 tao ang may control ng budget ng Pilipinas. Hindi po prophetic Kasi ang prophetic hindi pa nagaganap 'Di ba? Magaganap pa lang. Pero ito kay BP Sara, alam niya sa experience niya. Pero at that time nung sinabi ni BP Sara yan, na may control ng budget si Martin at si Saldico, ang hirap paniwalaan kasi hindi pa na-expose to Nung na-expose itong flood control fiasco na to, doon natin natuklasan, tama pala si BP Sara. Si Martin nga pala, tsaka si Saldico ang may hawak ng budget. Sino po ang pagtitiwalaan ninyo? Si Trillanes na merong libel case, merong mga, ang dami po, bukod po doon sa conviction, may mga nakasampa pang libel cases sa kanya. At saka merong pasabi yung AMLAC na pinabulaanan na galing sa kanila yung hindi ko na alam, hindi ko na matandaan kung saan niya nilatag yun Yan yata yung pinaghubad niya si Bongo at saka si Pulong ng damit.